Hello Kathleen fans! Ito na nga ha. Ang sabi ng mga tao ay ang Kathleen fans ay niregaluhan ni Sir Alden si Ma'am Catherine ng shoes. Black and white siya pero dominating mga kasambreros ang white, no? At saka syempre no, ang white shoes at saka ang paborito ni Sir Alden mga kasambreros ay kulay puti na sapatos. So although yung caption dito ay kay DJ, so, fast is fast na, no? Ganun tayo mga kasambreros. So sino ang hindi kikiligin? Black and white yung favorite color. Update cat, shawarma shack mga kasambreros. So maliban dun sa na-mention ni Ma'am Catherine mga kasambreros, ay naglabas na rin no, ng behind the scenes yung shawarma shack mismo mga kasambreros. Sobrang ganda ng Catherine dito mga kasambreros sa kanyang white and yellow na combination outfit mga kasambreros. So siguro ang mahal ng ang mahal ng kanilang kontrata dito kay Ma'am Catherine mga kasambreros, kasi syempre box office queen yan, no? Hindi basta-basta, siguro million or $500,000 ang kontrata na kung pa binabayad nila kay box office queen mga kasambreros. And then ito, sobrang kulit ito mga kasambreros. Kasi si Sir Alden nagpautang no kay Ma'am Bubsy na isang comedian sa GMA mga kasambreros, kasi namatayan sila that time. Tapos pinautang siya ni papananghiram siya ng pera kay Sir Alden na 50,000. Tapos pinautang siya no, ang naibalik lang niya or naibayad is 10,000, pero hindi na siya nagpabayad. Si Sir Alden na mismo yung nag-reject na wag nang bayaran. So grabe no, alam niyo kaya pinagpapala siya. Well, syempre no, given na yung billionaire siya, pero iba kasi yung malasakit, kumaga pa yung meron kang pagmamahal sa Panginoon, meron kang close relationship sa Panginoon. Kasi makikita mo talaga sa actions. Ang faith ni Sir Alden ay buhay na buhay, kung kaya nagmamanifest no, nakikita talaga sa actions mga kasambreros na sabi niya parati na he doesn't need to brag, he doesn't need to boast, he doesn't need to publicize every action na ginagawa niya mga kasambreros, kasi nga lalo na kapag kabutihan, generosity at saka kindness mga kasambreros ang kanyang ginagawa, hindi niya kailangang i-publicize no. Ang nakita natin na pinopost niya sa Instagram story yung kanyang mga ginagawang physical activities, tapos yung word ni Lord no, yun ang kanyang yung kanyang pinopost mga kasambreros, yung mga gifts na meron siya, achievements for example, yung mga daily activities, pero never kang parang kumbaga nakarinig na or parang nakita ng post na tumulong ako ganyan, parang hindi no. Talagang he walks the talk mga kasambreros na meron siya. So which is kung pa in turn sa atin ay dapat nating kapupulutan ng aral at dapat nating gawin siyang example no? Although he's not perfect mga kasambreros, lahat naman tayo hindi perfecto, pero as a human being ay good example siya ng generosity, secret no, na pagtulong mga kasambreros, which is yun ang talaga sasabi ng Panginoon na kapag tumutulong tayo ay huwag natin ibalandra at saka isa publiko mga kasambreros. Even yung ating mga secret mga close friends mga kasambreros ay hindi dapat makakaalam. So talagang he walks the talk mga kasambreros. And then ito, kahapon po pala ay birthday niya May Entrata no, na kasamahan nila sa Hello Love Again. So syempre ang post na naman niya kahapon ni Sir Alden ay hindi kasama si Mama Catherine no, kasi talagang umiiwas siya. Secret private but not secret mga kasambreros ang peg ng inyong box office king mga kasambreros at saka box office queen. Si May pala ay isinilang ng May 6 no, 1997. She just turned 28 kahapon mga kasambreros. Parang nagulat ako kasi akala ko mas bata siya ng malaki yung gap nila ni Ma'am Catherine. So isang taon lang pala yung kanyang agwat kay Ma'am Catherine, kasi si Ma'am Catherine ay 29 years old, tapos siya naman ay 28 mga kasambreros. So happy birthday belated May. So kaya pala May ang pangalan niya no. Kasi ako din ay May 9 yung sa akin, so 2 araw na lang ay birthday ko na rin. So talagang na-share ko dito. Na-share ko lang po mga kasambreros no. Kabuanan ko po ang kabuanan.
month of May po, no? Buwan po namin ngayong mga May, mga kasembreros. So yun, kaya pala may kasi May siya sinilang or pinanganak, mga kasembreros. And then ito, si Sir Alden, ito pala yung pinilahan niya or may-ari ng vintage grail na binili niya kahapon, mga kasembreros, na relo, no? Tapos ay ito yata yung nagpa-picture yung may-ari, mga kasembreros, no? Sa swerte naman yan, no? Or pinagpala naman si ate na nakapagpa-picture. So today, or baka ito yung manager ng vintage grail, mga kasembreros. And then ito, nag-share si Pops Alden ng kanyang word of God kanina, Zechariah 14:9. Sabi nito, the Lord will be king over the whole earth. So, nagbabasa rin pala ng Old Testament si Sir Alden, mga kasembreros. And sabi nito is, on that day, there will be one Lord and His name, the only name. Si Ma'am Catherine at Sir Alden ay nag-post din ng Star Magic, no, ng kanyang congratulations kay Ma'am Catherine at kay Sir Alden. So, si Sir Alden yung kinongratulate niya, no, ng Sparkle Artist Center. And nakakatawa dito, mga kasembreros, kasi yung ABS-CBN Star Cinema, talagang dalawa silang binati, mga kasembreros, no? Si Ma'am Catherine at Sir Alden. Sabi dito, hanggang sa huli, thank you for your love. Catherine Bernardo and Alden Richards were awarded 2024 Box Office King and Queen by Cinema Exhibitors Association of the Philippines, or CAAP. Hello Love Again was also recognized by the CAAP for its historic success as the top grossing Filipino movie of all time. So grabe, mga kasamalas, no? So medyo nagtakala ko kasi ang GMA Sparkle Artist Center, si Sir Alden na yung binati niya, pero ang Star Cinema ay dalawa talaga sila, mga kasamalas. And nag-share, no, ng pictures yung Star Cinema ng kuha nila, no, kagabi sa awarding ceremony, mga kasembreros, ng Kath Den at ng Hello Love Again. Alright, so actually that is it, no? Yan lang po sa ating Kath Den items. Sana po ay panghin po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God, mga kasembreros, ay sobrang ganda po nito. Medyo doctrinal din po ito, mga kasembreros. Ang title natin, Bakit Sila Pinili? Why did God choose Israel to be His chosen people? Deuteronomy chapter 7 verses 7 to 9. The Lord did not set His love on you, nor choose you because you were more in number than any other people, for you were the least of all peoples. Verse 8, but because the Lord loves you, and because He would keep the oath which He swore to your fathers, the Lord has brought you out with a mighty hand. And next po, and redeemed you from the house of bondage, from Egypt, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Verse 9, therefore know that the Lord your God is God, the faithful God who keeps you covenant and mercy, or keeps covenant and mercy for 1,000 generations with those who love Him and keep His commandments. So ito, mga kasembreros, isa ito sa pinaka question or tanong sa entire humanity, na bakit Israelites, na bakit yung mga taga-Israel, no, yung piniling tao ng Diyos. So speaking of the nation of Israel, ang Deuteronomy chapter 7 verses 7 to 9, mga kasembreros, ay kung nagre-remind sa atin, no, na hindi dahil sa marami or dakila ang bansang Israel, mga kasembreros, kundi parang siya, no, talagang pinili ng Diyos because merong covenant, merong patipan, merong agreement, no, merong pangako si God the Father sa kanilang mga ninuno, no. Hindi natin alam, no, kasi sa time ni Adam and Eve, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Noah, no, yun na talaga, no, Israel na talaga, bansang Israel ang kanyang piniling mga tao, mga kasembreros. And but it was because the Lord loved you, nasabi niya dito, dahil minahal niya at saka tinago niya, tinupad niya yung kanyang oath or ang kanyang promesa na pangako niya sa kanilang mga forefathers o sa kanilang mga ninuno, mga kasembreros. So God chose the nation of Israel to be the people through whom Jesus Christ would be born. So sequence, karugtong, mga kasembreros, yung pagkapanganak kay Jesus Christ at ang kanyang lahi na pagmumulan ay
kay Jacob, no, or sa Israel, mga kasembreros. So the Savior, no, the Savior from sin and death, no, John 3:16, mga kasembreros. And God first promised the Messiah after Adam and Eve's fall into sin. So that's Genesis chapter 3. And then later, no, kinonfirm na yung Messiah ay magmumula sa lahi, sa linya ni Adam, no, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. So that's Genesis chapter 12 verses 1 to 3, mga kasembreros. And si Jesus Christ kasi yung pinaka-ultimate reason kung bakit mapapumili ang Panginoon ng lahi, no, ng nation, mga kasembreros. Kasi ano siya since si Jesus Christ na nung nagkasala ang tao, nandun yung pangako ng Panginoon na saan manggagaling yung pagmumula ng Messiah. Saan man, kasi ano siya, in a form of man. So naging flesh si Jesus Christ, mga kasembreros. So ang tanong dito is kung paano yung lahi na gagamitin. And kung paano yung mga present na mga tao dito, na mga Bible scholars ngayon, parang sinasabi niya na prophecy ay yung Pilipinas, no, na kung paano pwede siyang maging Israel din, mga kasembreros, or mga piniling tao. Kasi ang dami ring Christians po sa Pilipinas. Pero nga, no, ang Middle Eastern country na Israel po ang pinili ng Diyos. So Jesus Christ is the ultimate reason why God chose Israel to be His special people. God did not need to have a chosen people, but He decided to do it that way. So hindi na naman niya kailangan ng kumbaga makapangyarihan siyang Diyos, no? Kaya niyang gawin ang anumang bagay. Nung sinabi niyang let there be light, nagkaroon ng araw na sobrang init, no, 27 million degree Fahrenheit, no, 15 million degree Celsius, na parang sentro ng solar system, mga kasembreros. Nagkaroon ng buwan sa gabi, nagkaroon ng stars, nagkaroon ng moons. Nung sinabi niya na magkaroon ng land formations, talagang automatic, no, kung in a snap, isang click lang, mga kasembreros, isang salita lang ng Panginoon, nangyayari ang mga bagay. So dito hindi niya kailangan, but no, he must decide, no, kailangan niyang magdesisyon at magbigay ng pumili sa anumang nations, mga kasembreros, na panggagalingan or panganganakan ni Jesus Christ bilang the Messiah. Jesus had to come from some nation of people, and God chose Israel. However, God's reason, so ito yun, ito yung topic, pinaka-main topic na bakit sila pinili, mga kasembreros. Ang sagot po ay ito, no? However, God's reason for choosing the nation of Israel was not solely for the purpose of producing the Messiah. God's desire for Israel was that they would go and teach others about Him. Israel was to be a nation of priests, prophets, and missionaries to the world. God's intent was for Israel to be a distinct people, a nation who pointed others towards God and His promised vision or provision of a Redeemer, Messiah, and Savior. Para kang isang trainer, para kang isang amo, para kang isang master, para kang isang rabbi, para kang isang may-ari ng isang company na you're passing the legacy. Tinuruan ng mga Israelites para sila din ay magturo sa iba, para sila rin ay humayo, para sila din ay mag-share ng gospel. Kung kaya yung mga Israelites ay may mga priests, no, prophets, missionaries na sinisend sa buong mundo, mga kasembreros. So yun po yun, no, para kang isang tatay, na parang isang magulang, no, parent, mga kasembreros, mother and father, na tinuturuan mo yung anak mo so that your kid, your grown-up kid na maging malaki na siya, so hahayo din sila at gagawin nila, ituturo yung gospel at saka i-advance ang kingdom ng Panginoon, mga kasembreros. So yun ang purpose, na apart from God was to decide, He must decide, mga kasembreros, ng saan magmumula yung lahi na pagmumulan at panganganakan ng Messiah. For the most part, Israel failed in this task. However, God's ultimate purpose for Israel, that of bringing the Messiah into the world, was fulfilled perfectly in the person of Jesus Christ. So alam natin ang kwento na na-fail, no? Hindi gaanong successful ang Israelites, mga kasembreros, kasi may mga times na na-fail sila. Pero dito natin makikita, mga kasembreros, na kahit na-fail sila, since ang Diyos po natin ay totoo sa kanyang mga pangako, ay tinupad niya pa rin na sa time ni David, sa time ni Solomon. Kahit sila nagkasala din, mga kasembreros, no? David was an adulterer, no? Sumiking siya sa may asawa ng may asawa. Si Solomon, siya, di ba? Marami rin siya mga asawa, no? Thousands ang kanyang asawa, mga kasembreros. And even, no, from the time of Abraham, Isaac, and Jacob, maraming mga Moises, marami silang mga failures and weaknesses.
pero hindi yun nagpatigil sa Panginoon na itigil din at saka stop yung kanyang covenant, yung kanyang pangako sa mga tao. Kasi kapag consistent kasi ang Panginoon, kumbaga parang that's one definition of holiness, na consistent ka, no, hindi ka pwedeng dahil sa ginawa ni ganito, so mababago ang character mo. Hindi siya ganon. So kung nag-promise siya, kailangan ito pa rin because He's holy and promise keeper siya. Hindi siya kagaya ng tao na nagbabago, mga kasambreros, na even though how many times na fail, nakaka-disappoint ang bansang Israel, ang mga tao talagang nagrereklamo and so on, talagang tinupad ng Panginoon yung kanyang prophecy, yung kanyang pangako, yung kanyang oath, mga kasambreros, at covenant, no, tipan, or agreement, no, sa bansang Israel. So ganun po katindi na ang Diyos po natin ay tumutupad sa pangako no matter what happens. Alright, so nilang po in the meantime, ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, promise keeper, oath keeper, swear keeper, Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next time po, mga kasambreros, and paalam po.